FIVB nilatag ang 8 targets na dapat magawa ng PNVF para maalis ang suspension, allowance at sweldo ni Coach De Briton na bayaran na ng new president. Good day ka-trending, this is Ivan, the new voice artist of this channel. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated sa latest ganap at trend sa volleyball sa Pinas. Ang plano para sa pagbabalik ng PNVF mula sa suspension ay formal na inilatag ng ad hoc committee na itinalaga ng FIVB nitong Huwebes. Halos isang buwan matapos suspindihin ng International Volleyball Federation ang PNVF, ay nilatag ng komite ang isang serye ng mga reforma sa pamamahala, pinansyal at pangkaunlaran na dapat ipatupad ng National Federation bago itong muling makakuha ng recognition mula sa international body. Ang roadmap ay binuo kasunod ng mga konsultasyon sa pangunahing stakeholders ng volleyball sa Pilipinas, kabilang ang Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, Premier Volleyball League at mga coaches and athletes ng national team. Kabilang sa mga agarang kinakailangan ay isang written contract mula sa PNVF na makipagtulungan sa 7-year agreement ng PSC na sumasaklaw sa parehong pag-organisa ng mga volleyball events ng Volleyball Empowerment Program, habang nangako ring susunod sa lahat ng desisyon ng FIVB sa hinaharap. Dapat ding bayaran ng federasyon ang lahat ng natitirang sahod na utang sa mga coach sa ilalim ng Volleyball Empowerment Program at tiyakin na ang mga susunod na bayad ay mailagay sa tamang oras. Isa pang mahalagang direktiba ay ang pag-utos ng sa PNVF na formal na ipatupad ang kanilang otoridad bilang National Sports Association sa pamamagitan ng pagsama ng PVL sa national calendar mula 2027. Dapat ding tiyakin ng federasyon ang pagsunod sa mga regulasyon ng FIVB tungkol sa pagpapalabas ng mga players para sa national team at iayon ang local calendar sa national team calendar schedule ng volleyball na sinusunod ng lahat ng bansa na miyembro ng FIVB. Sa loob ng 3 buwan, inaasahang magtatatag din ang PNVF ng isang patakaran sa conflict of interest bilang bahagi ng mas malawak na pagsisikap na palakasin ang pamamahala at pananagutan sa loob ng federasyon. Ang roadmap ay humihiling din ng paglikha ng isang pangmatagalang plano para sa development ng national team, kabilang ang mga proyekto sa infrastruktura at mga pagtataya ng budget na sasaklawin ang natitirang bahagi ng termino ng kasalukuyang presidente ng PNVF. Sa loob ng 6 na buwan mula sa pagtanggap ng abiso mula sa FIVB, ang mga opisyal na federasyon ay dapat makumpleto ang isang programa ng pagsasanay sa pamamahala na idinisenyo upang mapabuti ang kasanayan sa organisasyon at mga pamantayan ng pamumuno. Ang representasyon ng atleta o Athletes Commission ay isa ring prioridad na tinukoy ng ad hoc committee. Inutusan ang PNVF na magtatag ng isang komisyon ng mga atleta na binubuo ng mga recent and retired players ng national team at pagkatapos ay amyendahan ang mga bylaws nito upang bigyan ng representasyon ang atleta sa federasyon. Isa pang pangunahing bahagi ng roadmap ay ang pagtatag ng isang regional league sa loob ng 6 na buwan. Ang inisyatibo na ito ay naglalayong palawakin ang mga oportunidad ng volleyball sa labas ng Metro Manila. Palakasin ang pag-unlad ng oportunidad ng grassroots at lumikha ng mas napapanatiling daan para sa mga atleta na nagnanais makapasok sa national team. Upang masubaybayan ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito, ang FIVB at ang Philippine Olympic Committee ay lilikha ng isang transition committee na tutulong sa pamamahala at pag-aayon ng mga operasyon ng federasyon habang nananatili pa rin ang suspensyon. Ayon sa FIVB, ang progreso sa bawat isang mga pangako ito ay mahigpit na babantayan at ang anumang hinaharap na desisyon tungkol sa pag-alis sa suspensyon ay nakasalalay sa pagsunod at development ng PNVF sa mga pangmatagalang reformang ito. So basically mga ka-volley trends, itong 8-point target ay ang matagal na hinaing ng mga volleyball fans and stakeholders at posibleng malaking bahagi dito ang mga naging sentimiento ng former players ng Alas tulad ni Kapitana Gia de Guzman. So far, ang pinaka-crucial sa lahat ng ito ay ang pag-align ng PVL calendar sa FIVB calendar na never pa nilang ginawa dahil sa iba't ibang business interests. Pero ngayon, para maibalik ang recognition ng bansa, sana ay matupad na ito at mag-cooperate ang lahat ng stakeholders.
Samantala, ang isa naman na sa target ng FIVB ay nagawa na at iyon ang dispute sa salaries and allowances. Matapos ng ilang buwan ng kawalang katiyakan, ang hidwaan sa pagitan ni dating head coach of Alas Pilipinas Jorge Zusa de Brito at PNVF ay malapit na ring magtapos. Ayon kay Attorney Rex Enrico Cruz III, ang legal counsel ni Coach De Brito, kinumpirma ang development itong Miyerkules na nagsiwalat na ang mga natitirang sahod, bonuses at insentibo na utang sa Brazilian mentor ay maaayos na matapos ang kamakailang pag-uusap sa pagitan ni Coach De Brito at PNVF. Ang issue ay kalaunan umabot sa National Labor Relations Commission kung saan naghanap si De Brito ng kompensasyon dahil ang paulit-ulit na pagsisikap na ayusin ang bagay sa labas ng legal na proseso ay nauwi lamang sa pagkabigo. Habang ang kaso ay tila papunta sa isang mahabang labanan sa korte, nagkaroon ng progreso sa mga kamakailang pagdinig. Nitong June 18 na sa pagsusumite ng position papers, tanging ang kampo ni Coach De Brito lamang ang nagsubmit ng kanilang position paper, habang humiling naman ang PNVF ng karagdagang panahon upang isumite ang sa kanila. Ilang araw ang lumipas, isang pulong ang inayos sa pagitan ng mga kinatawan mula sa magkabilang panig. Nitong June 22, nakipagpulong si Frank Lau, ang may-ari ng Strong Group Athletics, at itinalagang acting president ng PNVF kina Coach De Brito at Attorney Cruz, kasama ang mga abogado ng PNVF na sina Attorney George Aves at Attorney Arian Matencio upang talakayin ang mga paraan upang tuluyan ng matapos ang alitan. Ayon kay Cruz, ang pulong ay isinagawa sa isang magiliw at nakabubuong kapaligiran kung saan si Lau ay aktibong lumahok sa paghanap ng solusyon sa problemang ito. Ang mga pag-uusap ay nagresulta sa isang kasunduan na inaasahang formal nang magtatapos sa kaso. Bagaman ang mga termino ay nanatiling confidential sa ngayon. Ayon sa mga mapagkukunan, nagbigay din si Lau ng paunang hakbang pinansyal sa panahon ng mga talakayan bilang pagpapakita ng magandang intensyon na pinagtitibay ang kanyang pangako na tapusin na ang usaping ito. Si Lau ay siya ring namahala ng pag-aayos ng lahat ng obligasyong utang kay Coach De Brito. Ang labor arbiter ay patuloy na nagmamasid sa mga pagdinig hanggang ang kasunduan ay ganap na maipatupad at ang kaso ay formal nang maisara. Para kay Coach De Brito, ang agreement ay nagsasara ng isang mahirap na kabanata na nagtakip sa kung ano sana ay isang matagumpay na panunungkulan sa national team. Samantala, walang pagsisisi naman si Boss Frank Lau sa kanyang naging maikling tenure bilang acting president ng PNVF dahil hindi nga ni-recognize ng Philippine Olympic Committee ang kanyang pagkakatalaga sa posisyon. Epektibong nagpawalang bisa ng pagbabago ng pamunuan na naglagay sa kanya sa posisyon noong nakarambuan. Sinabi ni Lau na hindi niya kailanman tinitignan ang papel bilang isang posisyon ng kapangyarihan kundi bilang isang pagkakataon upang tulungang umangat ang Philippine Volleyball at malampasan ang isa sa mga pinakamahirap na problema ng bansa sa ngayon. Para kay Lau, ang mas mahalagang sukatan ng kanyang 2 linggong panunungkulan ay nasa mga nagawa niya sa likod ng mga eksena. Sa loob ng halos 15 days na pamumuno sa federasyon, eksklusibong ibinunyag ni Lau kung paano niya tinulungan na matugunan ang ilang matatagal ng obligasyong pinansyal na kinasasangkutan ng national team, national volleyball ng Pilipinas, kabilang ang parehong indoor and beach volleyball. So that's it mga ka-trending. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa latest ganap o trend sa volleyball sa Pinas.